per kilo. Dahil nga doon sa epekto ng RTL, dahil nga bumaba, dahil sa importation. Mas gugustuhin ko bilang farmer na 17 pesos per kilo ng palay kesa doon sa subsidized. Bibigyan nila ako ng subsidized na is just 9,000. Sabi mo nga, nung unang in-implement yung rice tariffication law, bumaba yung bigas. Bumaba so nag-benefit yung ordinaryong tao na kumakain, yung consumer, kumakain ng bigas, di ba? Pero nung unang taon lang yun. Baka nga, lang yun, 6 months lang yun. 6 months. O ngayon, ang presyo ngayon, balik sa taas. Parehas lang. Pero yung effect ng rice tariffication law sa farmer, andun pa rin. Andun pa rin, hindi nawawala. Pahig ako sa RTL na yan, alam problema yan. Let's put it in a yung mas tamang context Subsidize mo yung input ng farmers, at least mga nasa 50%. Kahit 15 pesos per kilo, payag ako. Ano ka ba? Pro or anti rice tariffication law? I think sa akin, para maging clear yung stand ko talaga, anti ako as of now. Yan, kahit pa paano. Sige sir, pag-usapan natin ang rice tariffication law. Basically, ano ba ang objective ng rice tariffication law? Bakit naging batas yan? Ang sa akin yan, ang aminin nila at hindi ng gobyerno or ng DA. Ang objective talaga niyan, unang-una is, nung una nilang in-implement yan, napakataas ang inflation rate natin noong 2018 na napakamahal ng bigas yung time na yun. Okay. Pag nagmahal ang food talaga, ang tendency talaga is yung tao medyo uneasy yan pwede magkaroon ng hindi magandang pangyayari yan sa gobyerno, di ba? Ngayon, to mitigate immediately yung problema natin sa food, sa inflation, is tanggalin yung restriction sa import. Okay. Pag pumasok kasi yung import ng bigas galing sa mga heavily subsidized na country ng gobyerno, definitely mas mura ang bigas na galing sa import kaysa sa magsasaka. Ngayon, ang gobyerno ba, pag umimport ng bigas, halimbawa, special rice na bigas, yung pinakamahal, yun yung pinakamasarap siyempre may babayaran akong tax. Pag pumasok ba rito yun, hindi ba nila na-undervalue yun? Parang bibili ka ng Ferrari, pinasok mo rito, yung sasakyan mo, owner lang na type na jeep yung binayaran mong tax. May sabi sila na marami nag-undervalue. Yun ang way of smuggling ngayon Okay. Undervalued yung product. Bimili ko ng halimbawa 40 pesos per kilo na special rice. Ang di-declare niya? Pagdating dito, di-declare dito, ordinary rice lang yan. Okay. Mga kwan lang yan, 25 pesos per kilo. Okay. Lalagyan ng tax na 38% o 40%. Babayaran, magiging mga 32 to 34. Pero ang dumating na bigas, special rice. Ang special rice yan ang kalaban ng farmer mismo natin. Kasi kamukha rito sa Nueva Ecija, madalang titatanong dito ng ordinary rice. Okay. Ngayon, si traders o yung mga nag-i-import namimili ng palay, pwedeng pag mahal ang palay, hindi na ako bibili ng palay. Dito na ako sa imported. Halimbawa, landing cost dito ng ordinary is mga 28 pesos to 30 pesos ang landing cost na bigas dito. Ibig sabihin ng 28 to 30 pesos na bigas, pag tinranslate mo sa palay, is 14 to 15 pesos per kilo. Normally divide by 2. Sa rule of thumb lang naman, parang sa estimate lang. 14 pesos, ano pakikitain na magsasaka sa 14 pesos per kilo ng palay? Parang yun yung tatapatan mo dapat. Yan ang tatapatan mo. Kasi kung ayaw mo, may makukunan si traders na iba. Ngayon, ang isang nakikita ko naman kung bakit nag-decide si gobyerno din yan, yung objective tama naman hindi ko question yun. Yung implementation tayo lagi nagkakaproblema Okay. Yan ang problema natin. Kasi ang sabi nila, yung kikitain sa importation na tax, ibibigay din sa magsasaka. Ang tanong, ilan yung nakarating sa magsasaka nung pera na yon, which is mahirap i-quantify yon, mahirap mong i-audit talaga yun, titingnan mo. Halimbawa ako as a farmer ngayon, sinubsidy yung seeds ko ni DA. Sabihin natin mga 6,000 yung natipid ko dahil nga hybrid yung binigay sa akin. Binigyan ako ng 3 sakong fertilizer, mga 3,000 yon, di 9,000 yung sinubsidy niya sa akin. Kaya lang ang presyo ng palay ko is 14 to 15 pesos per kilo dahil nga doon sa epekto ng RTL, dahil nga bumaba, dahil sa importation. Mas gugustuhin ko bilang farmer na 17 pesos per kilo ng palay kesa doon sa subsidized. Bibigyan nila ako ng subsidized na is just 9,000. 3 pesos per kilo ang difference. Sabihin na natin sa isang sakong palay, huwag na natin sabihin 56, 57, 50 na lang. 150 pesos
ang nawawala sa isang sako. Sa 100, 15,000 pesos Ang nawala. nawala sa'yo. Versus doon sa subsidy na 9,000. 9,000, oo. Kung nakatanggap ka. Kung nakatanggap ka pa. Oh. Tapos meron pa ritong dito naman sa amin, alam problema nakakatanggap naman. Okay. Marami nakatanggap naman talaga. Okay. Ang problema lang talaga isa pa ng sa DA natin is late kung ibigay nila yung, Yung subsidy. Halimbawa, Gaano ka late? ay sa seed sa binigay nila, yung binigay nila sa akin nung nitong dry season, hindi ko nagamit. Dahil? Late na eh. Nakatanim ka na. Nakatanim na ako. Tinabi ko ngayon, gagamitin ko na lang. Hindi ko, pero mali namang ibenta mo yun kasi binigay sa'yo ng gobyerno yun. Ang tanong, magagamit mo pa ba yun? Magagamit mo pa yun. Okay. Basta proper storing lang ang kailangan mo. Paano kung yung ordinaryong pagsasaka wala siyang storage? Hindi mo kailangan ng special storage. Kailangan lang nakaangat sa simento at hindi nasisikatan ng araw. Okay. More than enough na yun. Wag lang nakasalat sa simento yung sako. Oo. Tapos bago mo siya gamitin, may ginagawa ko, bago ko siya gamitin, bibilad ko muna siya ng mga 2 hours, tapos palalamigin ko bago ko siya ibabad. Sige. Para lang mabuhay uli siya. Okay. Sir, yung pinag-uusapan na natin ngayon ay yung remedyo ng gobyerno dahil dun sa effect ng rice tarification law, di ba? Oo. Ang sabi mo nga, ang purpose kung bakit nila ginawa yan is para yung inflation masolve. Yung may Kasi mangangain tayo ng bigas eh. Oo, kinulang tayo ng bigas para hindi magkagulo. Nag-import. Tama. Ang tanong, na-solve ba yung problema na yon? Palagay ko sa akin hindi na-solve pero nagawa ng paraan kahit paano. Ganito na lang. Doon bang bago mag-RTL, magkano ang presyo ng bigas? Nung unang implementation ng RTL, bumaba talaga yung bigas. Siguro just may nagmamanipula talaga. Pero after mga 6 months, bumalik na yung presyo ng bigas. Hindi kasing mahal dati. Halimbawa dati yung well-milled rices nabibili mo ng 40 pesos per kilo. Ngayon siguro mabibili mo yun mga nasa 37 to 38. Okay. Per kilo. Konti. Bumaba ng konti. Yung konti na yan, ano naging impact ba dun sa farmers? Palagi ko mas malaki naging problema sa countryside sa farmers. Kasi binibili mo yung palay ngayon ng farmers ng 14, 15 pesos, 16 pesos. Pagka harvest season na, ngayon kasi kung bakit medyo mataas pa, kakaunti pala yung ma-harvest. Sabihin natin, lagay natin sa 15 pesos per kilo. Dapat, yung rice na yan, na masarap, na pag kinain ng tao, maximum yan, mga 31 pesos per kilo ang bentahan. Kasi 15 lang ang palay. Saan niya, sabi ko nga, dapat ang tingnan nila, saan nagkakamali along the way ng chain, ng value chain ng ano yun, ng produkto. Sir, i-recap ko lang So, dun sa farmer, ang effect, bumaba yung presyo. Malaking impact. Ngayon, ang sabi mo nga, kung ganyan na lang binibili yung palay, 15, at ang more or less ang guide mo doon sa bilihan ay times 2. Di ba? Kung bigas na. So, dapat 30 lang ang bigas na special. Pero ngayon, ang bigas sa Manila ay 45. 45. Maganda. Pagka yung 45 na bigas sa Manila, dapat ang buying price ng palay ngayon nasa 22. Dapat. Ngayon, naglagay ka ng measure para dun sa food security ng tao na para hindi gaano mahirapan ang nasacrifice yung farmer, inilipat mo lang yung problema sa farmers, which is yun ang nasa countryside mo ngayon. Ang tendency ang farmers, sasabihin yung anak mag-aral ka mabuti, mahirap magsaka. Ang pagdating ng panahon, lilipat sa Maynila yan. Dumadami ang tao sa Maynila, hindi mo nakukongest yung Maynila kasi hindi mo nare-resolve yung problema sa probinsya. Pero you try it na pagandahin yung buhay ng magsasaka, baka kalahati ng tao sa Maynila babalik sa probinsya. Ang sir, ayun nga, sabi mo nga nung unang in-implement yung rice tarification law, bumaba yung bigas. Bumaba talaga. So nag-benefit yung ordinaryong tao na consumer kumakain ng bigas, di ba? Pero nung unang taon lang 'yon. Baka nga lang yun, 6 months lang yun. 6 months. O ngayon, ang presyo ngayon, balik sa taas. Parehas lang. Pero yung effect ng rice tarification law sa farmer, andun pa rin. Andun pa rin, hindi nawawala. Yun kasi sabi ko nga, ano lang ba naman yung sinasabi nilang kikitain na tax ng na galing sa bigas is 10 billion. Ilang probinsya ang maghahati sa 10 billion? Imaginin mo sabi ko nga sa kanila, payag ako sa RTL na yan, alam problema yan. Let's put it in yung mas tamang context Subsidize mo yung input ng farmers at least mga nasa 50%. Kahit 15 pesos per kilo, payag ako. Alam problema sa akin. Magkano ba ang lumalabas sa subsidy ng gobyerno, ng farmers? Kagaya sa'yo, magkano, ilang percent 'yon? Pagka consistent, nasa 9,000 per hectare. Pag consistent. Consistent. Nasa kwan lang 'yon, nasa mga
9,000 na 45,000 ang input eh. Nasa mga kwan lang yun, 20% lang. Tapos Kung makukuha mo. Kung makukuha mo At pa. kung makukuha mo on time. On time. Dalawang bagay pa. Alam mo naman sa gobyerno. Oo. Di ba? Sabi ko nga, magaling tayo sa sa planning, implementation lagi ang Sir, so yung rice tariffication law per se, the law itself, walang problema. Tama. problema. Hindi ko nakikita. Tama yung purpose, Oo. pero yung implementation. Bakit sir? Bakit nagkakaproblema tayo? Unang-una in-implement nila yan is 2019. Di ba? Oo. Beforehand, anong preparation ang ginawa ng gobyerno or ginawa natin bago mo implement yan para ma-minimize yung impact sa farmers? Wala, di ba? Hindi mo nga in-empower yung NFA para mamili. Si NFA, kailangan dalhin mo yung palay mo sa warehouse nila eh. Ilang magsasaka may truck? Mabibilang mo sa daliri mo. May truck man, pa isa-isa, dalawa. Ngayon, si NFA nakakapamili. Nagdadala doon mga truck-truck. Either kooperatiba, which is kooperatiba, okay lang, di ba? Ilang farmers ang miyembro ng kooperatiba? Baka nasa 10% lang, ala pa. Tapos, yung mga ibang nagbebenta sa NFA, hindi ako naniniwala farmers yun, traders yun. Talaga? Oo, paano nagka-truck yun? Halimbawa, binili ng traders yung palay ng 14 pesos nung bagsak. Idadry ko ng konti yun. Bebenta ko kay NFA, 19 pesos. Walang verification sa NFA na farmer dapat yung binibilhan niya? Paano ko yung librong ginagamit meron siya nakausap ng mga asosasyon din, nagpagamit. Kamukha yung importation ng bigas. Yung mga permit niyan galing sa mga kooperatiba na mga binili. Oo, yan nga yung gusto nilang isang imbestigahan. Kasi member ng kooperatiba, farmer. paano makapag-import yun? Di saan nanggagaling yung problema? Di bumabalik sa farmer kasi siya nagpapagamit. Kasi yung kooperatiba na yun, ibig sabihin, kooperatibang hindi na talaga gumagana yan. Kumaga sa iba siguro niyan, lugi na, nandyan lang. Ngayon, since may permit sila, might as well ibenta na lang natin permit pagkakitaan natin. Ganon? Nasa news yan, yung mga pinaimbestigahan nila yan, yung mga kooperatiba na nagbebenta ng permit. Yan ang isang ng kaya sa atin, yung RTL, darating yung panahon na obligado mo talaga implement. Dapat lang may proper na timing. I-empower mo muna lahat ng makaka-impact sa magsasaka. Unang-una yung subsidiary, ayusin mo muna kung paano yung proseso ng subsidiary. Hindi ba po pwedeng halimbawa ang subsidiary private to government, yung private na yun ang kausap ng farmers. Ibig sabihin nun, farmers choice yung kukunin nila at a certain percentage nga nung ng subsidiary. Alam ba, binigyan ako subsidiary ng gobyerno ng 20,000 as a voucher, kukunin ko yun. Pero hindi voucher na papel, dapat automated system. Baga sa may mga barcoding na ginagamit. Na-assign ako sa Thailand for 2 years. Nagtrabaho ako sa Thailand. Nakita ko kung paano yung proseso nila. Ang proseso nila doon, pag kinuha mo yung subsidiary mo, pupunta ka sa private na agriculture shop, naka-tied up ng gobyerno. Kukunin mo yun. Kukuha yun, may naka-computerize sila. Pag kinuha mo yun, i-fill up ka na sa computerization. Tapos pag nilabas mo ngayon yung fertilizer mo, lahat yun nandun yung sako nun, binabar nila yung barcode. Nakasama lahat dun sa computer nila, sa database nila. Pagka-receive mo nun, pipicture ka kasama mo yung fertilizer mo. Tsaka mo pa lang siya makukuha. Tapos yun, farmer's choice, hindi ko ano gustong ibigay sa ilang gobyerno. Ibig sabihin, ang nangyayari ba sa atin, si gobyerno, nasa kanya na yung farm inputs. Tapos, pupunta si farmer, ibibigay niya yung farm inputs. Kung anong available na, whatever brand is that, na available doon, na pinurchase ni government agency, yung ibibigay kay farmer. Correct. Si farmer ayaw. Ngayon, ibang magsasaka ngayon na maliit, since ayaw niyang gamitin yun di ba? Pag may gustong bibili, pinipera niya. Which is, you're defeating the purpose nung pagsasubsidiary, may mali talaga. Hagat hindi mo binibigay yung, ako kasi, sabi ko nga, ako yung nagsasaka ng bukid ko Bakit tiga Maynila magsasabi ko anong seeds ang gagamitin ko? Siya ba nakakakita ng bukid ko? Di ba? Parang yung magsasaka, bigyan mo ng choice. Bakit sir yung government agency ang nag-procure ng farm inputs? Maaaring yan hindi ako abogado. Maaaring yan ang procurement law natin. Pangalawa, lowest bidder. Lowest bidder, it doesn't mean na quality makukuha mo. Maaaring mas marami ang quantity. Nung nasa private pa ako, sa corporate world ako,
nag-handle ako ng tender sa company rin naman. Pag nagte-tender kami sa company, halimbawa, nagbigay kami ng invitation for tender na, nag-submit na yung mga vendor ng tender. Halimbawa, 7 vendor. Ang rule namin, hindi naman rule, yun yung company policy. Yung highest bidder, lowest bidder, first round, eliminate agad. Talaga? Oo, yan ang technique ng private company. Alam mo kung bakit? Yung lowest bidder, tanggalin mo muna agad yung may chance ang low quality ka. Yung highest bidder, tanggalin mo rin chance ang baka may inalagyan doon sa loob ng kumpanya. Tinanggal namin yung lowest tsaka highest bidder, yung natitirang 5 sa 7, second round ulit ng another bidding. Doon na kami nagkukuha, doon na kami nagre-review talaga ng mga ng technical ng bidder, yung capability ng bidder. Wala na doon yung rule na highest and lowest bidder. Tinanggal mo na kaagad sa unang round eh. Halimbawa sa gobyerno natin, tanongin mo si DA. Kailangan nilang bumili ng seeds. Hindi mo pwedeng bilhin yon without posting a bidding, di ba? Bawal sa batas natin yon, nabibili mo ng diretso. Anong criteria ng bidding? May sasabihin ka ng mga criteria ng bini ng seeds, pare-parehas naman halos yan. Sa huli, ang criteria kung sino lowest, yun ang kukunin natin. Ang tendency nun, pwede nga makuha mo yung ayaw nung magsasaka, kasi karamihan ng high demand na seeds medyo mahal, hindi siya mura. O di ang nakukuha mo yung ayaw na magsasaka, hindi gagamitin niya, bebenta yan or pamimigay na lang yan. Bakit ba sir, pag mura, automatic yan, hindi maganda? Hindi naman, majority, di ba? Majority yan, hindi ko sinasabing lagi. Pero mas chances are mas malakwan yan, mas low quality yan para sa akin. Ayoko magbanggit ng mga brand ng mga ayoko maging bias kasi. May mga certain brand talaga na maganda yung palay, pero ayaw bilhin ng buyer kasi durog ang bigas. Yan yung mga yan yung mga factor na hindi naman kasali sa bidding na yan. Hindi naman na nakasabi ko ano yung price nila dyan. Ang na lang nila dyan is nag-yield ba yan ng potential yield na ganito? Ano ba yung protection sa mga insecticide yan, yung kakayanan? Tapos susunod yan, presyo na. So marami kasi sir nagko-comment na ang sinisisi yung batas, yung rice tarification law. Yung maliliit na magsasaka, sisisihin yan. Diretso yan. Without understanding it, ganun talaga. Ako naman, naintindihan ko kasi na mas maraming consumer kaysa farmers. Ang ratio siguro nyo, baka 80% is consumer. 20% is farmers. You need to understand, kailangan mong balansehin. Yung win-win solution parehas. Pwede mong mapaboran tong 20% eh. Pwedeng mag-akla sa'yo yung 80% sa mahal ng pagkain. Ngayon, yung sinasabi ko, yung objective ng RTL, tama naman. Kasi gusto nilang i-mitigate yung sa farmers. Ang tanong lang, napapanahon ba yung pagkaka-implement? Kasi walang preparasyon na nangyari. Pero sir, ano nga, tayo na nga ang nahuli nag-implement ng rice tarification law. Ang lahat ng neighbors natin, lahat ng ibang bansa, tapos na, in-implement na. 10 years mahigit sa kailan yung tamang panahon? Kailangan sa akin siguro is, bagas ako na, halimbawa, in-implement mo ngayon kaagad yan, without preparing anything, may hit talaga yung magsasaka. Ngayon yung magsasaka ngayon, ito ngayon yung RTL is second year ngayon, pwede sa ika-third year mag-improve. Yung chance ang magsasaka sa ika-4th year, ika-5th year. Ibig sabihin, yung improvement along the way na ito na nangyayari sa RTL, which is pwede palang gawin prior to that. Para yung impact nga sa magsasaka is less. Hindi mo sinabing hindi tatamaan eh. Tatamaan eh. Pero dapat minimize yung magiging minimum na tama sa magsasaka. Sir, yung hindi ka yung mga nandyan na mag-i-implement na andyan na kagaya niyan, yung sino yung nasa gobyerno, yung mga tao sa gobyerno, sila dapat yung mag-i-implement. Naintindihan ba nila yung magsasaka? Alam ba nila yung totoong nangyayari sa baba? Sa tingin ko hindi. Kasi kung naintindihan mo, kahit papaano sasabihin mo na parang teka muna, lagyan muna natin ng kahit man lang 3 taong preparation yan. Let's empower yung mga ibang agency ng gobyerno na mag-a-assist sa magsasaka. So yung government agencies na mag-implement ang empower mo? Oo, dapat. Kasi halimbawa si NFA, ano ba role ng NFA ngayon? Like dito sa Nueva Ecija, ano kaya bilhin ng NFA? 3% of the harvest of Nueva Ecija? Or 2%? 3% lang? Puno na. Tapos logistically, meron ba silang gamit? Wala. Paano sila makakapunta rito sa bukid? Subukan mo na ma-empower si NFA na kayang mamili sa bukid na at a certain point of, halimbawa 17 pesos ang price. Palagay mo si traders hindi susunod sa presyo na yan.
Si trader ang susunod. At susunod at susunod. So lumalabas si trader talaga ang may bargaining power. Oo. Kasi nga meron na silang option ngayon na pag ala akong bigas, Kukunin lang ako sa kukuha import. ko sa import. Which is nandyan lang sa import, andyan lang yan, nandito na sa atin yan, nakapasok na. Nandito na yung mga bigas, nakarating na rito. Andyan na? Andyan na. Kaya ngayon si traders, hindi mo sila pwedeng pagmalakihan talaga. Totoo naman yun. Kasi dati huling-huling pinakamataas na presyo ng palay is wet season of 2018. Walang ganong import, may restriction. Nagkaroon ng konting lapses kay NFA, mali timing nung pagkaka-import. Medyo na delay. Tapos pangalawa, inabutan ng masamang panahon, hindi maibaba sa barko. Ang tendency, walang bigas. Ngayon mag-harvest na ng last week of August, first week of September. Ngayon lang nangyari dati yon, yung as long as nag-harvest ka, tumataas yung presyo, hindi bumababa. Ibig sabihin nun, kakaunti yung supply, di ba? Mataas yung demand. Noong 2018 na galing sa bukid, wet season si Mrs. ala pa ako rito, nakabenta si Mrs. no sa record namin, 23.80 per kilo. Na wet? Wet! Galing sa bukid. Sobrang mahal yon para sa akin. Tatamaan na talaga yung consumer doon. Kailangan mo rin maging balanse. Kikita kami magsasaka pero kawawa rin naman yung ibang tao, di ba? Yun yung inabot yung 65 pesos per kilo ng palay. Sa dami nga kasi ng dinadaanan ngayon, ang ginawa nila kaagad is minadali nila yung implementation ng RTL para dumating agad yung bigas, para nga mamitigate. Sa ngayon, para sa akin, parang hindi nila alam yung nangyayari sa ground kamukha nung rainy season, wet season. Ang pinamigay na subsidiary, urea na pataba, nitrogen, ibig sabihin nun. Rainy season, abundance tayo ng nitrogen sa ulan. Sa ulan. Mga PhD, mga yan, mga doctorate yan, di ba nila alam yon? Dapat, ang binigay nila na yung suitable sa panahon ang ibibigay mo lagi. O baka naman na-purchase yan nung dry season, na-i-release lang nung wet season. Hindi. Nagka-issue pa nga na medyo mahal yan, di ba? Na balita, which is totoo naman na kung sinasabi nila na ang bili ng gobyerno is 1,050 per bag. Nung time na yon, ako may resibo ako, 870 lang ang bili ko. Talaga? Kung sasabihin nila dahil sa handling, ano pinag-aiba nung binibilang ko rito sa bayan sa handling nila? Parehas na may handling cost yan, parehas na may logistics yan. Maaari na po pwede na yung 1,050 nila kahit saan sa Pilipinas parehas ang presyo, which is iba na yon, di ba? Pero dapat bulking in order mo volume may bargaining power ka sa supplier. Correct. ikaw ang customer Bakit hindi nila nagawa yung bakit nagkaganon? Bakit yung may bargaining power ay hindi niya nagamit yung bargaining Tapos power sila pinagja-justify ng presyo nung supplier. Diba? Sila pa nagja-justify. Sila. Kulang pa yung mga ibang countries na nag-implement ng RTL. Heavily subsidized ng gobyerno yan. Let's say Thailand. Grabe. So nag-benefit talaga sila? Kasi sa Thailand, halimbawa sa Thailand, farmers ako, sa-subsidize ka ng gobyerno. Yung palay mo, hindi mo bagasakwan, may kwan sila, may parang SRP na kaagad silang isineset. Agad? Bibili, Alam mo na, matutuwid mo na kaagad yung kita mo. Ang capital expenses niya, operational sa 1 kilo ng palay, kamukha natin, halimbawa, 11 pesos or 12 pesos. 11 to 12, depende sa'yo. Sinubsidy ng gobyerno 40%. Si Thailand ngayon, nasa 6 to 7 pesos na lang ang kwan nila, puhunan nila. Kaya talaga nilang ibenta yung palay nila ng 13 to 14 pesos per kilo sa gobyerno. Tapos ngayon, or sa mga trader sila, tapos ngayon, ibebenta ng bigas dito sa atin ng mas mura. Kasi isipin mo, 12 pesos, 13 pesos yung palay. Di siyempre kaya nila ibenta landing cost dito ng 28 pesos. Ngayon, siyempre yung mga miller na yan, may mga import yan. Baga sa kwan kumunga ng restriction. Pagka masyadong mataas, bahain natin ang imported rice. Nung may restriction kasi, nauubos. Ang tanong kasi, ano ba yung kulang natin sa supply? Ilang percent ba? Hindi ba po pwedeng punuan na lang natin yung kulang natin sa supply plus another buffer of 10%? Hindi ba po pwede yun? So saan na pupunta ngayon yung harvest ng mga farmer? Yung harvest kasi masalimuot kasi ang rice industry sa atin dito. Pag narinig mo yung ibang mga nagbibigas niya, nagkahanap buhay niya, yun yung sinasabi ko sa iyo, na yung imported na yan, baka kalahati niya nahahalo sa local rice. Okay. Tapos ibebenta as local rice.
Halimbawa, meron akong local rice, Oh. 100 sacks. Oh. May import ako, 100 sacks. Oh. Paghahaluin mo. Paghahaluin ko, Oh. ma-market ko as local rice. Mas mahal ang local rice kaysa sa imported. Mas mahal pa rin ang Mas local mahal rice. ang local rice. Kahit sa bilihan talaga, tingnan mo, mas mahal. Kasi nga, mas masarap naman talaga yung local rice. O, halimbawa, si local rice 38, si import 34. Mm. Pag pinaghalo mo, mawawala na yung 34 mo, magiging parehong 38. Oh. O, di may 4 pesos ko kaagad kada isang sako. O, sa isang sako, 50 kilos, di 200 pesos na agad. Mm-mm. Yun yung one yun yung mga, which is part ng business yun, hindi mo mapipigil yun, private yan eh. Mhm. Ngayon, kailangan talaga, yung agriculture natin is, may intervention ng gobyerno. Kasi kung yan, andyan ang food security rin natin eh. Mm. Pag kasi magsasaka, nag-aya, maraming umayaw dyan. Magkakaproblema tayo ng malaki. Kamukha nitong pandemic, summer in April, Mm. biglang nag-announce si Vietnam. Mm. All export na rice namin is cancelled until further notice. Diba nagkagulo nung summer nung March, April na yan. Mm. Iniresume lang uli yung importation, ang exportation June. Kundi pa nakiusap yung gobyerno natin, government to government. Kinancel lahat ng Vietnam. Si Vietnam ang kumancel. Alam mo ang reason ni Vietnam? Mm. Kung kami maubusan ngayong pandemic. Kung nagkataong nagtuloy-tuloy yung paglala na yun, hindi lang pandemic ang inabot natin. Gutom pa abutin natin. Kasi seasonal yung natin eh. Tapos meron yung bigas na available, which is mas mataas nga. Pagkaala ng supply ng import, tataas lalo ng mga traders yan. Mm. Negosyo yan, hindi mo naman mapipigil yan. Ganun talaga. Ang nakikita ko talagang kwan dyan, kung gugustuhin yung immediate na kwan yung immediate na solution without violating yung kwan ng law or ng WTO Ano sir ang dagdagan mo ng konti yung tariff. Masakit ang proposal nung nakaupo sa atin sa agriculture, bawasan pa yung tariff eh. Sir, paki-explain nga ano yung tariff. Tariff is yan yung buwes na pumapasok ng imported rice. Sa Halimbawa, siya. Halimbawa, binili ko yung bigas sa Thailand ng per metric ton kasi bilihan. Mm. Pero gawin natin simple, alam mo, per kilo. Binili ko yung bigas ng 25 pesos per kilo. Landing cost without buwis dito sa atin. Mm. Tapos halimbawa ang tax natin 38 o 40% dun sa big imported rice. Oh. Sabihin natin 40 na lang. Oh. 40% of 25, 10 pesos yun, di ba? Mhm. Di 25 plus 10 magiging 35. Oh. Yan yung presyo nung bigas na ngayon. Pagka ilalabas mo na. Oh. Pag 35 ang imported rice na totoo, competitive yung kanya, yung magsasaka dyan. Kasi pwedeng ang presyo ng palay 16 to 17 pesos per kilo. Divide 2 eh. Mm. Ngayon, pag si imported rice, nabili nila ng 28 pesos landing cost plus tax, disgrasya ang magsasaka. Ibig sabihin nun, si buyer pwedeng bumili ng palay ng 13 to 14 pesos per kilo lang. Kasi kung ayaw mo, doon ako sa imported rice. Pag ganitong discussion, marami talagang nagre-react, marami nagko-comment. Minsan may iba nagagalit. Yan. Dahil sa discussion natin, sir, gusto kong tanungin, ano ka ba, pro or anti rice tariffication law? I think sa akin, para maging clear yung stand ko talaga, Mm-mm. antay ako as of now. Okay. Ang reason ko, may reason ako. Kailangan natin maging fair. Sabi ko, pag sinabi mo yung problema, sabi mo kung ano yung problema, di ba? Ang nakikita ko mga problema, yung implementation ng timing. Alright. Walang preparation na nangyari sa atin. Ang nangyari, naging parang guinea pig yung farmer. Ngayon nila ini-improve along the way. Which is tinatamaan yung farmer. Kung ako lang, sabi ko, swerte ko kahit paano kaya ko eh. Kaya kong handlein yung impact sa akin. Paano yung pangkaraniwang magsasaka? Okay. Hindi, yung may mga 3 hectare below, hindi nila kayang handlein yung impact ng presyo yan. Ngayon, since nandyan na yan, wala na akong magagawa, di ba? Aksipin ko na ngayon yan. Kaya ako gumagawa ko ng sarili kong countermeasure kung paano kung maiikutan kahit paano yan. Ngayon, sana merong makaisip na reviewin yan, lagyan ng konting additional na countermeasure sa farmer para less ang impact. As of now, hindi positive ang impact niyan talaga sa magsasaka. Tapos yung naging impact sa consumer, medyo short term lang. Ngayon halos bumalik yung presyo ng bigas sa dati. Hindi kasi taas nung peak nung 2018, pero mga doon sa normal na presyo ng bigas. Like now, sabi ko nga sa'yo, sa current situation ng buying price ng palay pag harvest season, yung peak ng harvest season, ang quality rice na dapat
na presyo na quality na rice. When you say quality, talagang sabi nga nila bagong lang, pwede na. Dapat mga nasa 35 to 36 pesos per kilo lang. Dahil sa pagbili nila ng presyo ng palay. Kasi laging kuha niyan, divide 2 as a rule of thumb or multiply by 2 yung presyo ng palay. Ngayon, si NFA sabi namimili ng 19 pesos per kilo. Clean and dry. Kailangan mong liwanagin yung part na yun. 19 pesos hindi galing sa bukid. Ibig sabihin nun, 14% moisture content plus, kung di ako nagkakamali, 90 or 95% purity. Ibig sabihin nun, yung lumalabas sa harvester, uulitin mo pa yun, iboblower mo uli yun. Ngayon, yung difference na 4 pesos, halimbawa kung sakasakay, o 3 pesos kay NFA, baka ganun din, doon sa abala mo, tsaka sa nawala sa'yo, pagka binray mo, tsaka kinuan mo, binlower mo. Kaya ngayon, as of now, hindi ko yan, hindi pa enough yung binibigay ng gobyerno na subsidy sa magsasaka. Unang-una hindi nakararating in orderly manner. Tapos hindi consistent yung pagdating. Tapos napaka minimal nung subsidiary. At hindi rin yung kailangan. Tapos majority hindi yun yung farmer's choice na kailangan. Pag pinagsama-sama mo yun, ibig sabihin baka nasa 5 to 10% lang yung talagang tulong na nakukuha ng magsasaka dyan. Okay. Sabi mo sir, dahil andyan na yung law, wala na tayong magagawa dyan. So ang gagawin na lang natin ay kung ano ang magagawa ng farmer para maikutan niya yung problema. Para once and for all, hindi naman siya ganun kalaki yung epekto. At pero sabi mo nga, nagagawa mo yun kasi medyo malaki yung sakahan mo. Okay. Sir, paano yun? Paano yun mag-a-apply? Kasi kung ikaw nagagawa mo, I'm sure yung mga medyo malalaki rin, magagawa rin nila yun. Pero paano yung mga maliliit? Yung maliliit kasi na nakikita ko sa kanila is unang-unang kailangan nilang gawin talaga ngayon as of now. Umisip sila ng paraan na except sa palay ng additional na pagkakakitaan. Yun talaga. Ala ka ng magagawa, andyan na yan. Ako kasi gumawa ako ng paraan, marami. Meron ako ngayong nakaseparate na 3 hectares na para sa gulayan. Gulay. Okay. Ang gulay kasi pag tinamaan mo sa isang taon ng isang beses lang, halimbawa ang gulay 3 croppings din per year. Yung isa tinamaan mo sa tatlo sa isang taon. Yung isang hektarya sa gulay, buddy, ang katapat nun sa palayan 5 hektarya. Sa kita. Okay, so yung 3 hectares mo, 15 hectares yun sa palay. Sa palay. Ngayon, hindi lahat ng bukid pwede sa ganun. Okay. Depende sa type ng lupa mo na talaga bang rice paddy lang na clayan. Okay. Meron akong lugar na swerte ko na pupwede sa gulay saka sa palay. Kaya ngayon nag-set aside ako ng 3 hectares na sabi ko, yun ang risk ko, yung kita ko sa 3 hectares ng palay. I-risk ko na yun. Pero meron akong chance na mas mag 10 times yung kita ko dun sa part na yun. Or 5 times sa kita na yun. Ngayon, pinag-aralan ko yung kung paano. Okay. Ibig sabihin nun, kailangan mo mag-diversified, mag-iba nung hanap buhay din. Na hindi ibig sabihin lilipat ka, magdadagdag ka ng konting hanap buhay. Katulad nga ng sinasabi mo, ang mga Ilocano laging may alaga sa bayan, may tanim sa bahay. Yung ba namang 3-4 times a week na hindi ka bibili ng pagkain mo, mababawasan yung expenses mo kahit paano. Ngayon, pag nabawasan yung expenses mo, wag mo na idadagdag yung natipid mo doon sa gagastusin mo sa ibang bagay na panluho. Otherwise, wala din. Kaya nga sabi ko, nagmungkukan din yan. So kung paano mo handlein yung financial con mo, state mo talaga kung paano sa lahat. Ngayon, halimbawa dito sa Nueva Ecija kasi, at dito palayan. Ngayon, nasa isang probinsya ka na kakaunti ang palay. Okay. Mga 1 hektarya lang ang bukid mo. May chance ka, may process mo yung palay mo, gawin mo bigas. Ibenta mo sa mga lugar nyo kasi kakaunti sa inyo ang may bukid. Dito kasi mabigat. Kakaunti lang dito bumibili rin marami rin bumibili ng bigas, pero ibig sabihin mas marami dito yung may stock kahit paano sa bahay. Hindi mo magagawa yung magbenta rito within the community. Unless nasa palengke ka, di ba? Kasi tingnan mo naman, ano bang kuha ng tao rito? Agriculture, palayan talaga. Yung ibang nasa ibang lugar na nakikita mo na kakaunti sa community yung tanim, pwede mong ibenta na lang na as bigas. Para kahit paano madagdagan yung kita mo na. Sir, sabi mo nga, dahil medyo malaki yung sakahan mo, na kaya mong ikutan yung problema. Pwede mo bang i-recap yung mga ginawa mo kung bakit kahit papano hindi ka naman nalulugi? Ang unang-una namin ginawa is nag-invest ako sa mechanization. Okay. Although malaki, hindi maliit yung investment. Pero pagka tinuwid ko yung ROI ko sa ininvest ko na mechanization. For example, harvester. Sa bukid ko lang, not more than 4 croppings
ROI Bawi. na ako. Bawi na. Sa Bawi bukid na. ko lang ha. Okay. Di ibig sabihin nun, 2 years lang yun. Salita. Ang naibigay sa akin nun ito, ang dating walang mechanization, ang roughly, ang magagastos mo lahat, mula dun sa pag-harvest, babayad sa tao, pagkain, yung losses mo sa bukid, nasa mga 22 to 25% per 100. Okay. Si harvester Per 100 per 100 kabans. Oh. Tanong mo si harvester kung ano lang, Oh, 9 to 10% lang. lang. Yun yung isang solusyon na nakita ko. Yung mapababa mo nga yung operational cost mo which is sa mechanization mangyayari yun. Okay. Tapos pangalawa, kailangan mo talagang humanap ng seeds na may potential na malakas umani. Okay. Tapos pangatlo, i-timing mo talaga yung tanim mo rin. Based din siyempre sa water source mo na meron ka. Ako, nag-invest ako sa mga additional water source ko out na hindi galing sa irrigation. Pag gusto ko mag-adjust ng mas maaga ng konti, na i-adjust ko. Tinatamaan ko yung presyo na mas maganda. Tapos pang-apat mo talaga, kailangan maging efficient ka sa pagpapatrabaho mo sa bukid. Ang isang nakita ko ngayon, di ba, traditionally magsasaka, dalang panabas, nagtatabas. Maghapon nagtatabas yan. Halos nagagawa yung magsasaka mo. Tatabas ng pilapil mo. Maganda namang malinis yung pilapil. Ako lagi kong kanyan. Ayoko yung wala akong makita. Ngayon, ang ginawa ko, nag-invest din ako dyan. Bumili akong grass cutter. Sa halip na 5-6 na oras niyang ginagawa lang niya na isang oras. Oras lang. Ngayon, wala na siyang dahilan para hindi niya makitang mabuti yung palay. Kung may tama yung palay mo. Mas marami siyang time na mababantayan yung palay. Oo. Tapos, yung ibang ginawa kong sa mechanization namin is nagagamit ko rin sa gulayan ko. Like grass cutter, nagagamit ko sa gulayan ko. Na dati 3 araw silang magdamo, ngayon 1 araw na lang, tapos na. Isa pa, na although maliit lang naman, minomonitor ko yung mga pricing lahat ng inputs ko, like pataba, fertilizer, yung oil, yung diesel. Bimibili ko during bumababa, nag-i-stock ako. Pati si fertilizer, hindi ko hinahayaan. During planting season, bumibili ko ng fertilizer. 3 weeks before planting season, nakabili ka na. Ako. Yan ang kagandahan, sir. Meron kasi kung extra. Pag nag-save ka. Kasi talaga. tinatabi ko talaga yung nagtatabi ko ng kita talaga agad namin yan. Yun yung nakita ko na maliit na bagay, pero kahit papaano hindi ko man nasolusyonan lahat yung problema na naibigay nga nung sa bagong batas na yan. Napaliit ko naman yung impact sa akin. Ganun lang yung kinungkot. Kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Andyan na yan, lagi ko sinasabi. Hindi ako pabor dyan, sabi ko nga. Kaya lang andyan na yan, wala tayong magagawa dyan. Sir, ano na lang, ending na lang tayo. Ano po ang mensahe nyo sa mga kapwa ninyong farmer? Ano po ang the best na kanilang gawin para kahit papano hindi naman sila nagsasabi lagi na nalulugi, laging kawawa. Ang isa nga nilang kuwan dyan na una-una, kailangan nilang humanap ng extra pagkakitaan. Hindi kailangan not necessarily malaki, kahit paano mabawasan. Pangalawa, yung maliliit na farmer, kung kaya nung isang may-ari na malungang bukid na masolusyonan yan, ibig sabihin nung kailangan lang nila magsama-sama. Kailangan nilang pag-usapan. Kailangan nilang tayo ng kahit hindi kooperatiba, kahit asosasyon lang, para mas madaling lumapit ng tulong sa gobyerno. Pangatlo, alamin mo kung ano mga programa ng gobyerno na available, na maraming hindi nakakaalam ng mga kung ano-anong napakadami pala. Napakadami. Ang eventual dream namin ni Mrs. magkaroon kami ng parang agro-tourism na site talaga. Tapos may konting training, may resort ng konti. Para lang yung mga tao mo rin mismo, yung mga asawa, kahit pa paano may hanap buhay. May extra. May extra hingad. Yun lang yung kinuha namin talaga. Sige sir, salamat po. I'm sure maraming matututunan yung viewers natin sa mga